Sinabi ko na sa iyo ito, public auction, sale through negotiation, barter, transfer to other government agencies, destruction. Itong ginawa mo wala dito sa 5 modalities. Hindi. Tama ka naman, walang bidding ito kasi bidding procurement lang eh. Ito, disposal. So dapat ang sinod mo yung COA circular na binanggit mo. Pero pag nirefer mo yung COA circular, hindi mo naman ginamit yung isa sa 5 available to you. The following are discretionary powers of the council under its charter which cannot be delegated. Letter F, the power to sell, blah, blah, blah. So kung hindi ma-delegate the power to sell and it's only reserved for the council, bakit ikaw ang nag-decide? Talagang violation po eh. O ikaw na, Mr. Karaps. Mga Marcoleta. Yes, may we now recognize the Honorable Karaps Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Oh, huwag ka muna umalis. Isang buwan ka na wala. Tapos alis ka kagad. Itong ginawa mo wala dito sa 5 modalities. Hindi siya kasama doon, Mr. So you violated the COA circular. You made mention about COA circular 89-296. Is that correct? Yes, Your Honor. And it's about the mode of disposal. Yes, Kaya Your Honor. binenta mo ito, ano? But under the law, you have only 5 options to do that. Number 1 is public auction. Number 2 is sale through negotiation. Number 3 is barter. Number 4 is transfer to other government agencies. And number 5, destruction or condemnation. Pero binenta mo dun sa traders. It is not one of the 5 options left under your discretion. If we believe you that you resorted to COA Circular 89-296, wala dito do sa 5 options. Why? Can you answer that, please? Ang definition kasi dito na exempted siya, Your Honor, no? Kasi ang No. There exempted, are only 5 modes of disposal. Sinabi ko na sa iyo ito, public auction, sale through negotiation, barter, transfer to other government agencies, destruction. Itong ginawa mo wala dito sa 5 modalities. hindi siya kasama doon, Mr. So you violated the COA circular. Kasi tama ka naman, walang bidding ito kasi bidding procurement lang eh. Ito, disposal. So dapat ang sinod mo yung COA circular na binanggit mo. Pero pag nirefer mo yung COA circular, hindi mo naman ginamit yung isa sa 5 available to you. Why so? Sinunod natin yung definition and scope ng circular, Your Honor, no? Which excludes kwan. Wala na tayo sa scope and definition eh. I'm talking about the mode of disposal. Yun lang eh. Kasi bebenta ka, so magdi-dispose ka eh. So pipili ka lang doon sa 5 available to you. Pero ang ginamit mo, wala doon sa 5. Ang ginamit to natin dito is sale through negotiation as approved by the council, which is the sale of a maximum price of 25 pesos. So we Huwag mong followed. gagamitin yung bulletin na ginawa nung pangkopong-kopong. Ang sinasabi natin dito is COA Circular 89-296. Nandiyan ang COA eh. Ito lang ang basis mo, wala nang iba eh. Pagkatapos, sabi mo kanina, hindi ba doon sa Section 5 ng inyong council, yung council lamang ang magde-determine ng way of disposing it? And that one did not delegate it to you. Kasi sinasabi ron, there is no further delegation. Pero ikaw mismo ang nag-approve using a bulletin. Di ba? Basahin mo yung mismong circular. Pairam nga, boss. Ang nakalagay doon, it is the council which will determine the disposal. Ito, babasahin ko sa iyo.
The following are discretionary powers of the council under its charter which cannot be delegated. Letter F, the power to sell, blah, blah, blah. So kung hindi ma-delegate the power to sell and it's only reserved for the council, bakit ikaw ang nag-decide? Your Honor, merong resolution ang council on the disposal of the stock. Ito yung sinabit namin ho na annex. We provided the copy of this resolution. Sinabi January sa'yo 25, ng council 2022. na ikaw magdidesisyon, ikaw lang? January 2022, resolution number 1025-2022-A, no, whereas Republic I have Act to cut you because Yeah. the title is Adoption of the Policy on Warehousing, Storage of Stock, 6 months, maximum storage for palay. Walang sinasabing disposal dito eh. So wag kang mag-iimbento sapagkat malinaw rito eh. Disposal is another, warehousing is another. So kinakapit mo dito sa resolution na ito, yung disposal, it is not here. Rolling stocks to eh, warehousing ito, and storage. So, Your Honor, if I may read, no. So, ang sinasabi dito, NFA shall, based on Rule 8.3.2 of the IRR of 11203, NFA shall maintain the optimal level of buffer stocks at all time, except to make releases in response to emergency in support of disaster relief programs of the government, or to dispose stocks as necessary before the quality of rice deteriorates, become unacceptable. Whereas during 2021 NFA Council meeting, the management recommended for the Council's approval the NFA policy on warehousing storage. O sa 60 rule, no? inahaba ng Before sinasabi mo, wala pa their rin mo disposition. marinig na delegation eh. No, before Sa'yo. their disposition. So, ang sinasabi dito, after that, you have to dispose pa rin. Kaya Dispose. hindi sinasabing Dispose is ikaw selling. ang dinelegate, ikaw magdi-dispose. Walang sinasabi. You will still have to maintain Section 5 of yung 2014 NFA Code of Corporate Governance. Kasi hindi madedelegate nga ito. Otherwise, walang kwenta itong corporate governance ninyo na nakalagay mismo sa Section 5. Dapat nabasa mo ito eh. Sinasabi niya, which cannot be delegated. So hindi mo po pwedeng kukunin yung isang bagay na hindi mo pwedeng i-delegate sa'yo. Hindi ba? You are a lawyer? No, Your Honor. Madam, you are a lawyer. Yes, Mr. Chair. Potestas delegata non delegare potest. Is that correct? Correct, Mr. Chair. What has been delegated to the council cannot be further delegated. Tama po, madam? Yes, Mr. Oo. Chair. Paano ngayon? Pero sagutin mo muna yung unang tanong ko sa iyo. There are only 5 modes of disposal. Sinabi ko na sa iyo, wala doon yung ginawa mong pagbebenta doon sa dalawang traders. What happens now? So hindi na makasagot, Madam Chair. Mr. Chair. Talagang violation po eh. O ikaw na, Mr. Karaps. Mga Marcoleta. Yes, may we now recognize the Honorable Karaps Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Oh, huwag ka muna umalis. Isang buwan ka na wala. Tapos, alis ka kagad. Anyway, Mr. Chairman, pakinggan mo. Anyway, Mr. Chairman, before I proceed with my interpolation and short manifestation doon sa dulo, Kowa, narinig mo na. Yung MC mo, hiningi ko kanina, si Marcoleta pa. Ang nag-state nun. Tama? Yes, Your Honor. So, after this, Mr. Chairman, after this, we're expecting COA to report to the central office with regards to this kasi may urgency ito eh. Baka kayo hindi nyo nakita. Yung committee na nakita namin, lalo na yung mga empleyado dun sa baba. Binagsakan sila ng preventive suspension for 6 months.